Magandang araw po sa ating lahat. As always, to God be all the highest glory. Verse for today, nag-ingon dinhi na makikita natin sa Cebuano version, panultihon kapitulo 19, versikulo 21, daghan kitag mga plano, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ibig po sabihin, kahit ano po ang iyong gagawin, kung hindi mo hayaan ang Diyos ay papasok sa puso natin, I'm sure your life is miserable and everything's nothing happened. So ngayon po mga kaalbularyo, mirong dinala sa akin, ito po ay isang Ford EcoSport automatic transmission. Sabi ng kasama ko rito, parang nasaniban raw ito ng masamang espiritu. Kaya ito po ang dahilan ba't dinala agad ng may-ari dito sa inyong albularyo. If you still remember, inatake ako ng lagnat in just 2 weeks ago. To be honest with you, nagduha-duhag yun ko, baka hindi musalir ang aking mga pangyamyam rito. At ngayon, sinubukan ko na lang kay sayang mansad kung akong balibaran. At pag ako ay magtagumpay, daghan gyud ang malipay kasi ang team albularyo ay wala nagyoy pangonsumo. Kay hangtod karon wala pagyod ko'y sweldo, ambot ug unsa ba, until now wala pa man ko napansin ni Lola Mita. Kaya inipon ko ang lahat ng kakayahan ko rito, just like Vegeta at si Son Goku, nang katapat na nila si Majin Buu. And now let's proceed to our main topic. Ang concern ng may-ari nito, sobrang mabagal raw ang takbo at palagi raw tumataas ang temperature gauge nito. So panoorin nyo na lang po ang buong video mga kaalbularyo para malaman nyo kung anong klaseng espiritu na pumasok sa katawan nito. Okay, let's go. So para pata sa ating lahat mga kaalbularyo, tatanungin lang muna natin ang ating kasama kung ano talaga ang main concern ng may-ari dito. Yang concern kay mabot lang 2,500 RPM di pa change gear. So pag umaabot na ang RPM ng 2,500 ay hindi pa siya mag-change gear. So ayan po mga kaalbularyo, tingnan natin, pero mas mabuti na i-road test natin ang sasakyan ngayon. Okay, let's go, let's go, let's go. So ito na po mga kaalbularyo, road test tayo para makita natin yung sinabi ng kasama natin kanina na umaabot na ng 2,500 yung RPM natin at hindi pa mag-change gear. So titingnan natin mga kaalbularyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng may-ari. Okay, road test tayo. Observe lang po kayo. Yan, aabot na ng 4,000 RPM at ang takbo natin ngayon ay 20 pa. Ayan o. So talagang problemado ang transmission natin ngayon. Okay, let's proceed. So ngayon mga kaalbularyo, proceed po tayo sa transmission control module. Dito natin makikita kung ano talaga ang fault code na ibigay ng ating X-ray machine. So punta po tayo sa key on, engine running. Yan, kasi nakaandar ang makina natin ngayon. So ito na po ang binigay ng ating X-ray machine. Merong DTC na P07E5. So naka-indicate dito mga kaalbularyo ay transmission friction element B stuck on. Minsan hindi talaga natin maiwasan, sa sobrang puyat ng katawan, bigla na lang akong nakatulog dito. Alam naman natin mga kaalbularyo, ito po ay major offense, kaya wag na wag nyo akong gagayahin. Uy, natug naman ng albularyo ay diin ka ni tahas gabi eh. Duka, ano gini mo itong tarong gabi igad. Tahas mo. Ganina rin ko nakatog di mo James. Ay, time man, di ka na mo ng panlihok mo 10 minutes mo to 15 ba. At ngayon, nang naibot ko na ang TCM, gicheck ko agad diretso. So far wala po akong nakita na failure. So now I decided to pull down the transmission assembly. At wala na po akong duda dito. Siyempre tirada ko diretso ang dual clutch assembly o tinatawag nating DPE6. So ngayon pakinggan nyo ang explanation ko para di po kayo malito. Kung titingnan nyo ay parang manual transmission. Kasi kadalasan sa mga automatic transmission na sasakyan ay mayroong tinatawag nating torque converter. Pero ngayon po mga kaalbularyo, nakita natin na dual clutch assembly lang po ito. Okay, baklasin natin direct rams. Okay. So ito po ang tinatawag nating DPE6 dual clutch assembly. Gaya ng sinabi ko kanina mga kaalbularyo na parang ang construction niya ay manual. Ready, 1, 2, 3, go. Bugata eh. Gahi kayo. Sana ni Prakan. Okay, so yan po mga kaalbularyo. Tanggal na. Pakita mo ang batikon, Libon James. So ito po ang tinatawag nating batikon. At ito naman dito ang mga tinae. So ayan po. Okay, so ngayon wala tayong magagawa dito kundi palitan natin to lahat. Assembly na po ito. So hindi ito masyadong mahal mga kaalbularyo, pero pag magpaayos kayo ng ganitong problema ay maghanda lang po kayo ng 40 to 50,000
Yan po talaga ang kadalasan na magastos natin. Yung iba na nagtatanong kung magkano ang libor natin dito, mura lang, parang mahugno ang tibo kalibutan mo ng isang araw. Pero ang gagawin natin dito mga kalbularyo, kasi solid follower po natin to ang mayari, kahit 5 May lang, okay na lang po yan para ang 5 membro ng albularyo ay mayroong 100. Sa wakas po mga kalbularyo ay dumating na ang ating order. Ayan po, ito po ang ating order na bago. Kita naman natin dito mga kalbularyo kung ano ang replacement at saka yung original. So dito po sa atin ngayon mga kalbularyo ay original po talaga to. Ikabit natin to at tingnan natin kung back to normal na ba ang takbo niya. Ayan po mga kalbularyo, naikabit na namin lahat. So ngayon, isalpak na natin sa sasakyan at siyempre ang tirador natin dito ay ito po. Ayan o, ito po ang number 30 ng Golden State Warrior. Walang iba kundi si Stephen Curry. Okay, let's proceed. Kita natin ngayon, gitabangan og kulata ng mga kasama ko rito. Alam kong hindi po nila ito bibitawan pag may hininga pa. Tingnan niyo ang porma ni Derek Ramsey, parang nagbaniyak na walang kaawa-awa. Pagkatapos na naming naikabit ang transmission assembly, nilagyan ni Derek Ramsey agad ng transmission fluid. Malaman na natin ngayon kung umubra ba talaga ang patsamba natin rito. Sulod Derek Rams? Ang hose? Oh, hose. Agi-hose ni mo na pa daw transmission lang. So anha lang ka nagtimbol. Liya yan ay. Magbabay to, dia. Ililiya ako ng Lebron James, wala ba ito Lebron James? Derek Rams. Ugi papuok din nagmaayo Derek Rams. Lang ito tumoy lang sa. Nindot matagay tanaw ni papuok kay ano mo di samto gamay ba? Unsa ipapuok ba? Ang host ba ipapuok dito sa ilawom aron di mo to ang ITF. Wala na gipapuok nimo Derek Rams? Wala ran tumoy regi putang ana. Tanawa lang Lebron James og wala ba gyud mo leaking Lebron James? Naigo na gyud ginay. Unsa sa? Naigo na gyud siguro. Huwag kayong mag-isip ng masama kay Badra bana. Para walang bulyaso, naghanda ako ng bahal nga tuba. Siyempre gibutang kilid sa kandila. Ito po ay isa sa mga sikreto ko mga kalbularyo nga karon gitabi na nako ninyo. Og karon sugdan na nato ang pagharang. Ang kanon og sudan dili ang ayan hilabtan og ibanan. Kay pananglit na ako'y makitaan sa inyong pahatan, masuhong kining tanan. Karon ako anang sugdan og palihog maghilom tang tanan. Orasyon palumpayat. El credum igusom sa bahal nga tuba atong isumsum. Agwantahon ang aslom kay talagsaon ra kining litson. At kapag kayo ay malason, wala ako'y tubagunon. Kay parehas ratang tanan, kuwang-kuwang sa kaon. I-road test na natin ngayon, semi-kumpiyansa ako dito kaysa tanaw ko ang harang namin mura man og epektibo. Sabayan niyo ako mga kaalbularyo at tapusin ang video hanggang sa dulo. Alright, let's continue. So ngayon po mga kaalbularyo, ang smooth na talaga. Ayan o. Yung dati ay kahit umaabot pa tayo ng 4,000 RPM, ang takbo niya ay 20 lang. So ngayon po mga kalbularyo, kita naman natin na ang RPM ngayon ay naka 2,000 RPM. Pero sa speedometer natin, makikita natin na papasok na po tayo sa 80. Yan. Smooth na talaga ang takbo ng sasakyan ngayon. Feel natin na sobrang lakas. Ngayon mga kalbularyo ay 2,000 RPM at siyempre ang takbo natin ay nasa 80 na. Kita naman natin. Ayan po. Papunta na po tayo sa 100. Yan. So sobrang lakas. So problem solved na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Thank you so much. Babo.